Kailan mo ba tatanggapin na ang batang yan ay hindi sa'yo? Isang pagkahamali. Isang kahihiyan sa pangalan natin. Ang bawat salita ay parang bubog na humiwa sa hangin. Tumagos sa katahimikan ng mansyon at dumiretso sa puso ni Tala. Ang sandok na hawak niya ay bumagsak mula sa kanyang nanlamig na mga daliri. Lumika ng isang munting kalansing sa marmol na sahig ng kusina na hindi man lang niya narinig. Nakatuon ang kanyang buong diwa sa tinig na iyon. Ang tinig ng kanyang binan, si Doña Esmeralda, na puno ng kamandag. Ilang sandali lang ang nakalipas, ang hangin ay puno ng amoy ng adobong manok na may pinya, ang paborito ng kanyang 4 na taong gulang na si Lito. Maingat niyang inilalagay ang mainit na pagkain sa loob ng isang luma at mayupi ng aluminium na baunan. Ito ang nag-iisang pamana sa kanya ng kanyang ina, isang bagay na mas matanda pa sa kanyang alaala, ngunit kasing halaga ng kanyang buhay. May isang maliit na uka sa takip nito, isang imperpeksyon na ginawa nilang palatandaan ni Lito. Iyon ang kanilang munting sikreto. Sa bawat paghahanda niya ng baon na iyon, isinasama niya ang lahat ng kanyang pagmamahal, panalangin at pangarap para sa kanyang nag-iisang anak. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay biglang naging bangungot. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa sala. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling bigat. Natagpuan niya roon si Inigo, ang kanyang asawa, na nakatayo sa harap ni Doña Esmeralda. Ang mukha nito ay isang maskara ng pinaghalong galit at pagkalito. Inigo. Halos pabulong nga tawag ni Tala. Lumingon si Inigo at sa mga mata nito, wala na ang init at pagmamahal na dati niyang sinisilungan. Sa halip, mayroong isang malamig na pader na hindi niya kayang wasakin. Inihagis nito sa ibabaw ng mamahaling mesa ang isang folder. Kumalat mula roon ang ilang mga litrato. Mga litratong kuha sa anggulong, nagpapakita na siya ay may kasamang ibang lalaki. Mga larawang halatang halata ang pagkamanipula. Kasama nito ay isang dokumento na may malalaking titulong DNA Test Result. Magpaliwanag ka, Tala. Ang boses ni Inigo ay garalgal at walang emosyon. Sino ang ama niyan? Ang tanong ay hindi isang tanong, kundi isang hatol. Tumingin si Tala mula sa mga pekeng ebidensya patungo sa mukha ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Nakita niya ang pag-aalinlangan doon, isang kislap ng dating pag-ibig na nilalamon ng lason ng kanyang ina. Hindi totoo yan, Inigo. Maniwala ka sa akin. Nagsusumamo niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam mo kung gaano kita kamahal? Kung gaano natin kamahal si Lito. Pagmamahal? Sumingit si Doña Esmeralda. Ang kanyang tawa ay walang kagalakan, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Huwag mong gamitin ang salitang iyan sa pamamahay na ito, babaeng hamak. Pinalamon ka namin, binihisan, binigyan ng pangalan, at ito ang isusukli mo? Isang bastardo? Sa labas, ang kalangitan ay nagsimulang umiyak. Ang mga patak ng ulan ay sunod-sunod na bumubuhos, lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa mga bintana. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, na sinundan ng isang dagundong na yumanig sa buong mansyon. Tila nakikisimpatiya ang panahon sa nagbabadyang trahedya sa loob. Palayasin yan! Utos ni Doña Esmeralda sa mga gwardiya na biglang pumasok. Dalawang malalaking kamay ang humawak sa mga braso ni Tala. Nagpumigla siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paghahanap sa mga mata ni Inigo. Inigo, please! Huwag mong gawin to. Ang anak natin. Ngunit nanatiling bato si Inigo, nakatayo sa likod ng kanyang ina, isang duwag na anino. Habang kinakaladkad si Tala palabas, narinig niya ang humahagulgol na iyak ni Lito mula sa itaas. Mami! Mami! Lito! Sigaw niya pabalik,
Isang sigaw na pinunit ang kanyang lalamunan. Hinablot ni Doña Esmeralda ang umiiyak na bata mula sa yaya nito sa paanan ng hagdanan. Sa pagdaan ni Tala, ibinato ng matandang babae ang baunan na naiwan sa kusina. Isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang pisingi, malamig at metaliko. Bumagsak ito sa putik sa kanyang paanan, ang sisidlan ng kanyang pagmamahal. Ngayon ay simbolo ng kanyang pagkasawi. Basura ka at yan ang nababagay sa'yo. Huwag na huwag ka nang babalik dito. Ipinid ang dambuhalang gate ng mansyon at naiwan si Tala sa labas, basang-basa sa ilalim ng rumaragasang ulan, ang kanyang damit ay nababahiran ng putik. Ngunit hindi niya inalintana ang lamig o ang sakit. Ang tanging nakikita niya ay ang itim na sasakyan na mabilis na papalayo, ang sasakyang lulan ang kanyang anak. Isang puwersang hindi niya alam kung saan nanggaling ang nagtulak sa kanyang mga paa. Tumatakbo siya, hinahabol ang mga pulang ilaw ng sasakyan. Ang kanyang mga luhang humahalo sa ulan. Ang kanyang mga sigaw ay milalamon ng ugong ng hangin. Dumudula siya sa putik, ngunit bumabangon muli. Ang imahe lamang ni Lito ang nasa kanyang isipan. Sa isang madulas na liko sa unahan, nawalan ng kontrol ang sasakyan. Sumayaw ito sa basang kalsada at sa isang iglap na tila huminto ang pag-ikot ng mundo, nakita ni Tala itong dumausdos pababa ng bangin. Ang sumunod ay hindi isang tunog, kundi isang nakabubulag na liwanag. Isang bola ng apoy ang pumunit sa kadiliman ng gabi na sinundan ng pag-uga ng lupa sa kanyang kinatatayuan. Ang init ay humaplos sa kanyang mukha kahit sa kanyang kalayuan. Napatigil siya sa pagtakbo. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanya, ngunit hindi na niya ito maramdaman. Ang tanging nakikita niya ay ang nadliliyab na bakal sa ilalim ng bangin, isang nag-aapoy na libingan. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bumubuka, sinusubukang bumigkas ng isang pangalan, ngunit walang tinig na lumalabas. Lito. 3 taon. 1,095 araw ng paghinga ng walang buhay. Sa isang sulok ng tundo na amoy kalawang at basang lupa, si Tala ay naging isang anino. Ang dating maningning niyang mga mata ay blanko, tila salamin na sumasalamin sa kawalan. Ang kanyang balat, na dati kinis porselana, ay hinaplos na ng maruming init ng araw. Araw-araw, ang kanyang mga kamay ay naghahalungkat sa mga bundok ng basura. Naghihiwalay ng plastik sa bote, ng bakal sa papel. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Sa isang gabing puno ng ulan at apoy. Sa gitna ng pagdarahop na iyon, may isang bagay na hindi niya binitawan. Ang yupi-yupi at kupas na baunang aluminum. Gabi-gabi, sa kanyang maliit na barong-barong, malayo sa mga mata ng tao, dahan-dahan niya itong pinupunasan ng basahan. Kinikiskis niya ang mga dumi na para bang kaya nitong alisin ang masasakit na alaala. Hinahaplos ang bawat yupi na tila mga sugat sa katawan ng kanyang anak. Iyon na lamang ang natitirang pisikal na koneksyon niya sa buhay na ninakaw sa kanya. Tuwing Biyernes, bago pa man sumikat ang araw, naglalakad siya patungong Quiapo. Doon, sa gitna ng libu-libong deboto, nagsisindi siya ng isang itim na kandila. Hindi para sa kanyang sarili. Hindi para humingi ng himala. Ito ay isang tahimik na panata para sa kaluluwa ni Lito. Isang ritual ng pagluluksa. Palaging may isang matandang ale, si Aling Nena, na may malalim na guhit ng kalungkutan sa mukha, ang nag-aabot sa kanya ng isang pirasong pandesal ng walang salita. Isang munting handog ng pang-unawa sa isang mundong tila nakalimot na sa kanya. Isang gabi, habang kumakain ng lugaw sa isang maliit na karinderya, ang kanyang mga mata ay napako sa isang lumang telebisyon sa sulok. Naroon ang mukha ni Inigo. Makisig, matagumpay, tumatanggap ng isang parangal para sa kanilang kumpanya. Ngumiti ito sa kamera.
Inaalay ko ito sa aking pamilya, na siyang lakas ko sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang kutsarang hawak ni Tala ay nanigas sa ere. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa kanyang dibdib na parang punyal. Pamilya. Ang basong hawak niya ay nagkapira-piraso sa kanyang kamay. Ang lamig ng tubig at ang hapdi ng mga bubog ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang palad, ngunit ang sakit ay wala sa sugat, kundi sa alaala ng kasinungalingan. Isang pares ng magaspang na kamay ang kumuha sa kanyang nangiinig na kamay. Si Aling Nena pala, na tahimik na umupo sa tabi niya. Kumuha ito ng basahan at marahang idiniin sa kanyang sugat. Hija, mahinahon itong sabi, ang boses ay tila isang oyayi. Ang sugat sa kamay, naghihilom. Ang sugat sa puso, ipagdasal mo. Tumango lamang si Tala, hindi makapagsalita, habang ang mga luhang matagal na niyang kinimkim ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Kinagabihan, sa katahimikan ng bodega ng junk shop, inilagay ni Tala ang baunan sa isang lumang estante. Sa isang maling galaw, nawalan ito ng balanse. Ang pagbagsak nito sa sementadong sahig ay lumika ng isang malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Nataranta siya. Mabilis itong dinampot, kinakabahang baka tuluyan na itong nasira. Ngunit sa kanyang pag-inspeksyon, may napansin siyang kakaiba. Ang takip ay bahagyang nakaawang at sa siwang na iyon, sa ilalim ng kalawang at dumi, may isang bagay na kumikislap mula sa sinag ng nag-iisang bumbilya sa bodega. Isang maliit na susi na nakatago sa isang lihim na kompartimento sa ilalim ng takip na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Ang kislap ng susi sa ilalim ng nag-iisang bumbilya ay tila isang bituin sa madilim na gabi ng kanyang kaluluwa. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang kinukuha ito mula sa lihim na puwang. Maliit ito at malamig sa kanyang palad. Ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng isang buong nakaraan na hindi niya alam na umiiral. Buong magdamag, hindi siya natulog. Sinuri niya ang bawat sulok ng baunan. Sa ilalim nito, sa likod ng isang manipis na piraso ng aluminong na bahagya ng natatanggal dahil sa kalawang, natuklasan niya ang isang mas malalim na kompartimento. Sa loob, maingat na nakatupi at nakabalot sa isang lumang panyo, ay dalawa pang bagay. Isang kwintas na may pendant na hugis araw na may kakaibang mga ukit at isang papel na naninilaw na sa katagalan. Dahan-dahan niyang binuklat ang sulat. Ang mga salita na isinulat sa eleganteng kamay ay tila mga multo mula sa nakaraan. Iyon ang sulat kamay ng kanyang ina. Habang binabasa niya, ang bodega ay nawala. Ang amoy ng kalawang ay napalitan ng samyo ng mga sampagita na inilarawan sa sulat. Naramdaman niya ang bawat pintig ng puso ng kanyang ina, ang bawat luhang pumatak sa papel na iyon. Isinalaysay nito ang isang ipinagbabawal na pag-iibigan sa pagitan ng isang simpleng katulong at isang makapangyarihang lalaki, si Don Saturnino Silvestre. Isang pag-ibig na nagbunga, isang pag-ibig na pilit winasak, at sa dulo, isang babala na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Anak, kung nababasa mo ito, nangangahulugang wala na ako. Huwag kang mantitiwala sa mga DeMarco. Sila ang ahas sa harden ng iyong buhay. Ang kinin mo ang sayo. DeMarco, ang apelido ni Inigo, ang pangalan ni Doña Esmeralda. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang galit sa mga mata ng kanyang binan. Ang walang katarungang pagtrato. Hindi yon simpleng pagkamuhi sa isang manugang na mahirap. Yun ay takot. Takot na mabunyag ang isang lihim na matagal nang inilibing. Isang nag-aalab na puwersa ang umusbong sa kanyang pagkatao. Tinutunaw ang 3 taon ng pamamanhid. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng mga sagot. At pagkatapos, sa kanyang isipan, biglang lumitaw ang isang alaala. Isang lalaking nakasalamin sa simbahan ng Quiapo na tahimik na nag-abot sa kanya ng isang business card.
Hindi nga ito pinansin noon, ngunit isinuksok niya ito sa isang siwang sa kanyang pitaka. Kinapa niya ang pitaka, nandoon pa rin. Attorney Renzo Salazar. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong damit na may amoy lumang aparador, tinungo niya ang isang gusali sa Makati na tila humahalik sa mga ulap. Bawat hakbang sa malamig at makintab na sahig ay isang laban sa pagitan ng kanyang determinasyon at ng kanyang hiya. Kumatok siya sa isang pintong gawa sa dark wood na may nakaukit na gintong plaka. Bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa mga 30 na may seryosong mga mata sa likod ng makapal na salamin ang tumingin sa kanya. Siya nga ang lalaki sa simbahan. Maaari ba kitang matulungan? Tanong nito. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Inilatag ni Tala ang susi, ang kwintas at ang sulat sa kanyang mesa. Hindi nagsalita si Renzo. Binasa niya ang sulat, sinuri ang kwintas at hinawakan ang susi. May pagkilala sa kanyang mga mata. Tumingala siya at tinitigan si Tala, hindi bilang isang pulubi, kundi bilang isang taong matagal na niyang hinahanap. Matagal na kitang hinihintay, Miss Tala. Sabi ni Renzo, ang kanyang boses ay bumaba sa isang antas ng paggalang. O dapat ko bang sabihing, Miss? Silvestre, ang nawawalang tagapagmana ni Don Saturnino. Ang mga salita ay tumama kay Tala na para isang malakas na alon, winawasak ang pagkatao na alam niya at iniiwan siyang nakatayo sa isang bagong pampang. Ngunit bago pa man niya lubusang maunawaan ang lahat, nagpatuloy si Renzo at ang kanyang mga susunod na salita ang tuluyang gumuho sa mundo ni Tala at muling nantayo nito mula sa simula. Hindi lang yan ang kailangan mong malaman. Seryoso nitong sabi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang mabigat na katotohanan. May isa pang kasinungalingan si Esmeralda na siyang wawasak sa kanya. Buhay ang anak mo. Buhay ang anak mo. Ang 6 na salitang iyon ay hindi pumasok sa tainga ni Tala. Lumutang lamang ang mga ito sa hangin, sa loob ng marangyang opisina ni Renzo, tila mga alikabok na walang bigat at kahulugan. Nanlalabo ang kanyang paningin. Ang buong silid ay nagsimulang umikot na parang isang panaginip. Ang tanging tunay na bagay sa sandaling iyon ay ang tibok ng kanyang puso, na tila isang kabayong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, sinusubukang kumawala. Anong sinabi mo? Nagawa niyang itanong. Ang boses ay isang basag na bulong. Inulit ni Renzo ang mga salita, dahan-dahan at malenaw. Buhay si Lito, Tala. Ang pagsabog na nakita mo, isa iyong panlilinlang. Pinalabas ni Esmeralda na sakay ng kotse ang bata, ngunit ang totoo, isang matandang sasakyan na puno ng pampasabog ang kanyang inihulog sa bangin. Si Lito ay dinala sa ibang lugar. Ang bawat salita ni Renzo ay isang martilyo na unti-unting bumabasag sa pader ng 3 taong pagluluksa. Sa simula, may pagtanggi. Isang mekanismo ng pagtatanggol na pilit kumakapit sa sakit na kanyang nakasanayan na. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang maliit na kislap ng pag-asa, isang napakaliit na apoy na nagsimulang tumunaw sa yelo sa kanyang puso. Paano mo nalaman? Ang aking ama ay ang personal na driver at katiwala ni Don Saturnino sa loob ng 40 taon. Paliwanag ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng simpatya. Bago siya mamatay, ipinagtapat niya sa akin ang lahat. Kasama siya nang ipatago ni Esmeralda ang bata. Ibinigay niya si Lito sa isang pamilya ng mangingisda sa isang malayong probinsya sa Batangas. Pinalabas na ulila. Akala ni Esmeralda ay nabili niya ang katapatan ng lahat. Ngunit ang katapatan ng aking ama ay nasa tama at yon ay ang ibalik ang nararapat sa'yo. Pag-asa. Ang pakiramdam ay napakatindi. Halos kasing sakit ng kalungkutan. Napahugot siya ng isang malalim at nanginginig na hininga. At pagkatapos, ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala.
Bumagsak ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa malamig na sahig. Doon, sa harap ng isang estranghero, ang reyna ng basura ng tundo ay humagulgol. Hindi ito ang iyak ng pighati, kundi iyak ng isang kaluluwang matagal nang natuyo na biglang diniligan ng buhay. 3 taon ng kinimkim na sakit, galit at pangungulila ang bumumos mula sa kanya na parang isang rumaragasang ilog. Hinayaan lamang siya ni Renzo. Hindi ito nagsalita o gumalaw. Ibinigay nito sa kanya ang espasyong kailangan niya para muling buwiin ang kanyang sarili. Nang sa wakas ay tumigil ang kanyang pag-iyak at ang natira na lamang ay ang mga hikbi. Dahan-dahan siyang tumingala kay Renzo. Ang dati iblangko at talunang mga mata ay napalitan ng 2 nag-aapoy na baga. Isang bagong apoy ang isinilang mula sa abo ng kanyang kalungkutan. Nasaan siya? Tanong niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, matalas na parang isang patalim. Ligtas siya. At mananatili siyang ligtas hanggang sa handa na tayo. Sagot ni Renzo. Esmeralda is a monster, Tala. Kung malaman niyang buhay ka at alam mo ang totoo, hindi siya mag-aatubiling tapusin ang bata. We need to be strategic. Tumayo si Tala. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kilos ay magaspang, ngunit ang kanyang tindig ay nagbago. Hindi na siya ang anino mula sa tundo. Sa kanyang pagtayo, isang reyna ang ipinanganak. Kung ganoon, malamig niyang sabi, gawin natin ang lahat para hindi na siya magkaroon ng kapangyarihang manakit paninuman. Sa sumunod na mga oras, dinala siya ni Renzo sa isang condominium unit na pag-aari ng foundation ni Don Saturnino. Malinis, moderno, at tahimik. Malayo sa ingay at amoy ng tundo. May mga bagong damit na nakalatag sa kama. Mga damit na simple ngunit elegante. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang kanyang refleksyon sa salamin sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Nakita niya ang isang estranghera. Payat may madilim na bilog sa ilalim ng mga mata, ang buhok ay walang buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang apoy. Ang apoy ng isang ina. Ang apoy ng isang tagapagmana. Nang lumabas siya mula sa banyo, suot ang isang simpleng itim na bestida. Ibang tao na ang humarap kay Renzo. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang dating pulubi ay naglaho na at sa kanyang lugar ay isang babaeng nag-uutos ng respeto. Sa ibabaw ng mesa sa sala, nakalatag ang mga dokumento. Ang birth certificate niya na nagpapatunay na anak siya ni Don Saturnino, ang titulo ng mga ari-arian, at ang mga corporate profile ng kumpanya ng mga DeMarco. Ito ang simula, Tala, sabi ni Renzo. Ito ang mga sandata mo. Dumapo ang mga daliri ni Tala sa folder ng DeMarco Shipping Lines, ang pinakamalaking hiyas sa korona ng pamilyang sumira sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi natin sila basta pababagsakin, Renzo. Deklara niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng yelo. Dudurugin natin ang pundasyon na labis nilang ipinagmamalaki. Sa tuktok ng DeMarco Tower, ang buong Maynila ay tila isang kumikinang na karpet sa paanan ni Doña Esmeralda. Hawak niya ang isang kupita ng pinakamamahaling champagne habang nakatingin sa isang maliit na modelo ng isang barko sa kanyang mesa. Ang Esmeralda's Legacy, ang pinakabago at pinakamalaking cargo vessel na magiging bagong hiyas sa kanilang korona. Perfect, sabi niya, hinahaplos ang munting barko. This will solidify our dominance for the next 50 years. Walang sinuman ang makakatinag sa atin. Nakatayo sa tabi niya si Inigo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang mga papeles. The loan from Tri-Archipelago Bank is substantial, Mom.
We have to be careful with our cash flow for the next 2 quarters. Iwinasiwas ni Esmeralda ang kanyang kamay na para bang iwinawaksi ang isang langaw. Details, details. Ang pangalan ng DeMarco ay sapat ng collateral. Walang bangko ang maglalakas loob na gipitin tayo. Ang kanyang kumpiyansa ay isang matibay na pader na itinayo mula sa mga dekada ng kapangyarihan at kawalang pakundangan. Isang pader na hindi niya alam ay malapit ng magkalamat. Samantala, sa isang tahimik na condominium unit sa kabilang bahagi ng lungsod, ang digmaan ay isinasagawa hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi ng mga numero. Si Tala at Renzo ay nakaupo sa harap ng isang mesang puno ng mga financial statement at mga ulat ng bangko. "Here it is," sabi ni Renzo. Itinuturo ang isang linya sa isang dokumento. Tree Archipelago Bank. It's a smaller regional bank. They overextended themselves with this loan to your ex-family. And now, with the recent economic downturn, they are desperate to offload high-risk assets to improve their liquidity. They are quietly looking for a buyer for the DeMarco debt. Tumingin si Tala sa mga numero. Ang mga ito ay hindi na mga simpleng simbolo sa papel. Ang mga ito ay mga bala. So if someone buys that debt, they become the new creditor, pagpapatuloy ni Renzo. They will own the loan, they will own the leverage, they can dictate the terms. They can, for example, demand a balloon payment that the DeMarcos cannot possibly produce overnight without selling major assets. Isang katahimikan ang namayani sa silid. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap. Tiningnan ni Tala ang gusali ng DeMarco sa di kalayuan, isang itim na ture na sumusundot sa langit. Isang ture na itinayo sa mga kasinungalingan at sa mga abo ng kanyang buhay. "Bilhin natin," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Sa sumunod na araw, sa pamamagitan ng isang bagong tatag na Shell Corporation na tinawag na Silvestre Holdings, isinagawa ni Renzo ang transaksyon. Walang ingay, walang drama. Isang serya lamang ng mga wire transfer at mga pirmadong dokumento. Nang iabot ni Renzo kay Tala ang huling papel para sa kanyang pirma, ang dokumentong nagpapatunay ng Silvestre Holdings na ang may-ari ng pinakamalaking utang ng DeMarco Shipping Lines, hindi nang inig ang kamay ni Tala. Ang dulo ng pluma ay marahang dumausdos sa papel, nag-iiwan ng isang itim na linya na sumisimbolo sa isang bagong simula at isang tiyak na katapusan. Sa tabi ng dokumento, sa ibabaw ng makintab na mesa, ay nakapatong ang luma at yuping baunan. Ang kanyang isang kamay ay humahawak sa pluma ng kapangyarihan, habang ang mga daliri ng isa pa ay banayad na dumadapo sa gasgas na takeb ng sisidlan ng kanyang pagmamahal. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang hinaharap magkasama sa isang sandali ng tahimik na pagganti. Sa DeMarco Tower, isang kagyat na tawag ang gumambala sa pagpupulong ni Inigo. Tumahimik ang linya sa kabilang dulo matapos ihatid ang balita. Ang mukha ni Inigo ay namutla. Mabilis siyang pumasok sa opisina ng kanyang ina. "Mom, may problema tayo," sabi niya. Ang boses ay may bahid ng pag-aalala. "Tri Archipelago Bank just sold our loan for the legacy fleet." "What? To whom?" tanong ni Esmeralda iritado. "A holding company. It's called Silvestre Holdings." Bahagyang kumunot ang noo ni Esmeralda. Sinusubukang alalahanin kung saan niya narinig ang pangalan. Pagkatapos ay nagkibit-balikat siya. "Probably some new money trying to play with the big boys. Huwag mong pansinin. They can't do anything." Ngunit isang email ang dumating sa sandaling iyon sa laptop ni Inigo. Galing ito sa Silvestre Holdings. Maikli lamang ang nilalaman. Bilang bagong may-ari ng utang, hinihiling nila ang isang agarang pagpupulong upang talakayin ang isang restructuring
ng mga tuntunin sa pagbabayad na may paunang mungkahi na dublihin ang buwanang amortization. This is insane, bulalas ni Inigo. This will kill the project. Mumisi si Doña Esmeralda, isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Then we crush them. Find out who this Silvestre is. I want to see them grovel. Sa condo unit, nakatayo si Tala sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa syudad. Sa kanyang kamay ay ang kwintas na may pendant na araw, ang pamana ng kanyang tunay na ama. Ramdam niya ang lamig ng metal sa kanyang balat habang pinagmamasdan niya ang tour ng DeMarco, na ngayon ay tila mas maliit, mas marupok. Hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Ang bawat paghakbang ni Inigo sa loob ng kanilang mansyon ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang sariling konsensya. Sa gitna ng karangyaan, isang nakabibining katahimikan ang naghahari, isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sigaw. Kusang humantong ang kanyang mga paa sa tapat ng silid na matagal nang nakapinid, ang silid ni Lito. Pinihit niya ang trangka. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ay nagpalabas ng amoy ng alikabok at ng isang panahong hindi na kailanman babalik. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na dumadaloy mula sa bintana, nakita niya ang mga laruang maayos na nakansel sa gilid, ang kama na walang bahid ng gusot, at ang isang maliit na sapatos na naiwan sa gitna ng alpombra. Lumuhod si Inigo at kinuha ang sapatos. Ang pakiramdam ng malambot na tela sa kanyang palad ay tila isang kuryenteng gumising sa mga alaalang pilit niyang ibinabaon. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabagal na pagbilang sa mga gabi ng kanyang pagkukulang. Bakit mo pa binabalikan ang isang kabanatang matagal na nating tinapos, Inigo? Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok sa silid. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang anyo ay matikas at walang bahid ng pagsisisi. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig, tila isang madilim na kamay na gustong sumakal sa anumang natitirang emosyon ng kanyang anak. Minsan, Mami, iniisip ko, paano kung nagkamali tayo? Mahinang sabi ni Inigo, hindi tumitingin sa kanyang ina. Paano kung totoo ang sinabi ni Tala? 3 taon na, pero hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang iyak niya sa tuwing umuulan. Lumapit si Esmeralda. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila mga sadyang pag-atake sa katahimikan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Inigo, isang kilos na tila pag-aalaga, ngunit sa katotohanan ay isang paraan ng pagkontrol. Makinig ka sa akin, anak. Simula niya. Ang boses ay puno ng mapait na tamis ng manipulasyon. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para sa dangal ng pamilyang ito. Nakalimutan mo na ba ang utang na loob mo sa akin? Matapos kitang itaguyod ng mag-isa nang mamatay ang iyong ama? Inialay ko ang aking kabataan, ang aking kaligayahan para lamang matiyak na mayroon kang imperyong pamumunuan. At anong nakuha ko? Isang manugang na walang pinag-aralan na niloko ka sa harap ng maraming tao. Pero ang DNA test, Mommy, ang mga litrato. Sapat na ang mga ebidensyang nakita mo. Putol ni Esmeralda, ang kanyang boses ay naging matalas. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kahinaan ng loob. Ang pag-aalinlangan ay para lamang sa mga taong walang mararating. Isipin mo ang kumpanya. Isipin mo ang legacy fleet. Isipin mo ang pangalang DeMarco. Yan ang tanging katotohanang dapat mong panghawakan. Marahang pinisil ni Esmeralda ang balikat ng anak, isang paalala ng kanyang kapangyarihan. Ang babaeng yon ay isang anino lamang ng nakaraan. Isang pagkakamali na itinama na natin. Huwag mong dungisan ang alaala ng iyong ama sa pamamagitan ng pag-iyak sa isang babaeng hindi marunong magpahalaga sa pangalang ibinigay natin sa kanya. Tumayo si Inigo, dahan-dahang binitiwan ang sapatos ni Lito. Ang kanyang mga mata ay muling naging malamig.
Ang kanyang kalooban ay muling isinara sa likod ng pader na itinayo ng kanyang ina. You're right, Mom. Marami tayong dapat ayusin sa kumpanya. This Silvestre Holdings, kailangang malaman natin kung sino sila. Mumiti si Esmeralda, isang ngiting puno ng tagumpay. Iyan ang anak ko. Let the ghosts rest in peace, Inigo. We have a future to build. Nang lumabas sila ng silid at muling isinara ang pinto, nanatiling nakatayo si Esmeralda sa pasilyo habang pinapanood ang paglakad paalis ng kanyang anak. Nang masiguro niyang wala na ito, ang ngiti sa kanyang mga labi ay biglang naglaho. Kinuha niya ang kanyang telpono at mabilis na nagdial ng isang numero. Siguraduhin ninyong walang makakakita sa record ng Tri-Archipelago Bank tungkol sa nakaraang transaksyon. Utos niya sa isang pabulong na boses na puno ng pagbabanta. At ang pangalang Silvestre? Hanapin ninyo kung may koneksyon ito sa matandang Saturnino. Na yun din. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na poot. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mukha ni Tala, ang mukhang labis niyang kinamuhian dahil sa pagkakahawig nito sa lalaking kailanman ay hindi siya minahal. Hindi ka pa rin sumusuko sa Saturnino. Bulong niya sa hangin, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. Kahit sa hukay, sinusubukan mo pa ring bawiin ang sa akin. Ngunit hinding-hindi ko hahayaang ang isang bastarda ang magpabagsak sa lahat ng pinaghirapan ko. Hindi niya napansin na sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang malaking florera, ay nakatayo si Inigo. Bumalik ito para kunin ang kanyang nakalimutang susi. Ngunit, ang narinig nito ay hindi isang pagpapalakas ng loob, kundi isang bulong ng isang lihim na hindi nito inaasahan. Hindi pera ang kinuha mo sa akin, Esmeralda. Ang kinuha mo ay ang pagkakataong marinig ang unang salita ng aking anak, ang makita ang kanyang unang hakbang, at ang maramdaman ang init ng kanyang yakap sa bawat gabi. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Tala ng malakas, ngunit umuukit ang mga ito sa bawat hibla ng kanyang pagkatao habang nakatayo siya sa harap ng salamin. Suot niya ang isang asul na terno na tila kulay ng malalim na dagat. Malamig, tahimik, ngunit may dalang panganib sa ilalim. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang kwintas ni Don Saturnino, isang simbolo ng kapangyarihang matagal na itinago sa kanya. Ngayon, ang araw ng unang pagtutuos. Ngayon, ang araw na muling magtatagpo ang kanilang mga landas sa opisina ni Renzo para sa negosasyon ng utang. Sa loob ng conference room, ang tensyon ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Nakaupo si Doña Esmeralda sa kabisera. Ang kanyang mga daliri ay marahas na tumatambol sa mesa, habang si Inigo ay nakatayo sa tabi ng bintana, tila balisa at hindi mapakali. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang dambuhalang bigat na pumapasan sa kanilang balikat. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Pumasok si Renzo, hawak ang isang makapal na folder, at sa likod niya ay isang babaeng, tila nagmula sa isang panaginip na pilit nilang kinalimutan. Ang marahang tunog ng takaw ni Tala sa makintab na sahig ay tila isang babala. Sandaling huminto ang paghinga ni Inigo. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang gusgusing asawa na itinapo niya sa ulan. Ang babaeng ito ay may tindig ng isang reyna, ang mga mata ay may talim ng brilyante, at ang aura ay puno ng hindi matitinag na dignidad. Ang sakit ng pagkilala ay tila isang mabilis na kuryente na gumuhit sa kanyang dibdib. "Good morning!" Simula ni Renzo, ang boses ay kalmado ngunit may awtoridad. "I believe you've met my client, Miss Tala Silvestre, ang chairperson ng Silvestre Holdings." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda
Bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling naniningkit sa galit. Chairperson? Isang hamak na tagapagluto ng adobo na yon ay chairperson na? Huwag mo kaming gawing tangha, Renzo. Alam nating lahat kung saan nanggaling ang perang ipinambili ninyo sa utang namin. Sino ang tunay na nasa likod nito? Hindi na tinag si Tala. Marahan siyang umupo sa tapat ni Esmeralda. Ang kanyang mga kilos ay elegante at puno ng pagtitimpi. Ang perang iyon, Esmeralda, ay galing sa pawis at dangal ng aking tunay na ama. Isang bagay na kailanman ay hindi ninyo matututunan. Ang dangal. Tala, bulong ni Inigo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Bakit kailangang umabot sa ganito? Tumingin si Tala ng diretso sa mga mata ni Inigo. Walang galit doon. Tanging isang malalim na kawalan na mas masakit pa sa poot. Hindi ako ang nagdala sa atin dito, Inigo. Ang inyong mga lihim at kasinungalingan ang gumawa ng daan. Narito kami para pag-usapan ang restructuring ng inyong utang at ang aking kondisyon ay hindi negotiable. Inilatag ni Renzo ang mga dokumento. Hinihiling namin ang paglilipat ng 30% ng shares ng DeMarco Shipping Lines sa Silvestre Holdings bilang kapalit ng extension ng inyong loan. Kung hindi, kailangan ninyong bayaran ang buong halaga sa loob ng 48 oras. Ito ay pagnanakaw! Sigaw ni Esmeralda, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Hindi, mahinahong sagot ni Tala. Ito ay paniningil. Paniningil sa lahat ng inagaw ninyo sa akin. Matapos ang mainit na pagtatalo na nauwi sa pananahimik ng mga DeMarco para pag-isipan ang alok, naiwan sina Tala at Renzo sa silid. Nang tuluyang masara ang pinto, ang matatag na baluti ni Tala ay tila unti-unting natunaw. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang bigat ng paghaharap ay tila isang dambuhalang alon na ngayon lamang humampas sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Renzo. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Sa halip, kumuha siya ng isang basong tubig at inilagay ito sa harap ni Tala. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, malapit sa nanginginig na kamay ni Tala. Sapat na malapit para maramdaman ang init nito, ngunit may sapat na distansya para sa respeto. Tapos na ang unang yugto, Tala, bulong ni Renzo. Ang boses ay puno ng malasakit. Huminga ka, hindi ka nag-iisa sa labang ito. Tumingala si Tala kay Renzo. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang damdamin, ang mga mata ng lalaking ito ang nagsilbing kanyang kanlungan. Isang sandali ng tahimik na pag-unawa ang namayani sa pagitan nila. Isang ugnayang hindi kailangan ng maraming salita. Isang paghihilom na nagsisimula sa isang simpleng presensya. Salamat, Renzo, mahinang sabi ni Tala. At sa unang pagkakataon sa araw na yon, isang maliit at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Samantala, sa labas ng gusale, pasakay na ng kanilang sasakyan sina Inigo at Esmeralda. Galit na galit ang matanda. Ngunit si Inigo ay nananatiling tulala. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Tala at ang kwintas na suot nito. Isang alaala ang biglang bumasag sa kanyang kaisipan. Ang kwintas na iyon ay nakita niya sa isang lumang litrato ng kanyang ama, kasama ang isang lalaking kamukha ni Saturnino Silvestre. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang kanilang head of security. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa ugnayan ng aking ama at ni Saturnino Silvestre, 3 dekada na ang nakalilipas. Ngayon din, habang umaandar ang sasakyan, tumingin si Inigo sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak at sa bawat patak nito, ang isang katotohanang matagal nang itinago ni Esmeralda ay dahan-dahang nahuhugasan
handang lumabas at gumuho sa kanilang mundo. Ang marangyang paghahanda sa loob ng mansyon ng mga De Marco ay tila isang makulay na telon na pilit itinatago ang isang nabubulok na lihim. Sa bawat sulok, ang mga katulong ay abala sa pagpapakintab ng mga kristal na baso at pag-aayos ng mga mamahaling bulaklak na ang bango ay halos nakakasulasok na sa bigat. Ito ang ika-50 anibersaryo ng De Marco Shipping at para kay Doña Esmeralda, ang gabing ito ay dapat maging isang deklarasyon na sila pa rin ang mga panghinoon ng karagatan sa kabila ng mga bulong-bulungang kumakalat tungkol sa kanilang naghihingalong pananalapi. Ngunit sa loob ng kanyang silid, ang tunog ng pagpunit ng mga sobre ng bayarin ay tila isang mabagal na paghukay sa sarili nilang libingan. Ang bawat papel na kanyang binabasa ay naglalaman ng paniningil, ng banta, at ng mga babalang hindi na niya kayang ipagsawalang bahala. Sa gitna ng kaguluhang ito, pumasok si Inigo. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa ilalim, tila hindi natulog sa loob ng maraming gabi. May hawak siyang isang lumang envelope na bahagyang naninilaw na. Mami, kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Inigo ay matigas, walang bahid ng pag-aalinlangan. Nahanap ko ito sa lumang vault ni Daddy sa probinsya, isang kasunduan sa pagitan niya at ni Saturnino Silvestre. Hindi ito tungkol sa negosyo, Mami. Ito ay tungkol sa isang sanggol. Tungkol kay Tala. Ang basong hawak ni Esmeralda ay muntik ng mabitawan dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri. Huwag mo akong gambalain ng mga basurang yan, Inigo. May salu-salo tayong dapat asikasuhin. Ang buong alta sosyedad ay darating ngayong gabi. Doon natin ipakikita sa Silvestre Holdings na hindi nila tayo kayang itumba. Hanggang kailan natin itatago ang katotohanan sa likod ng mga party na ito? Sigaw ni Inigo. Ang kanyang galit ay sa wakas ay sumabog na. Tala is not an outsider. She is the rightful owner of half of what we have. At ang anak natin? Ang anak ko. Bakit pakiramdam ko ay may mas malalim ka pang itinatago tungkol sa gabi ng aksidente? Ang sampal ni Esmeralda ay mabilis at walang pasubali. Ang tunog ng palad na tumama sa pisingi ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Huwag mong tatanungin ang aking mga desisyon, Inigo. Lahat ng dumi na ginawa ko ay para sa'yo. Ngayong gabi, isuot mo ang iyong pinakamahal na suit, ngumiti ka sa mga bisita, at kalimutan mo ang babaeng iyon. Isang gabi na lang, Inigo. Pagkatapos nito, aayusin natin ang lahat. Samantala, sa isang tahimik at payapang silid sa opisina ni Renzo, ibang klaseng paghahanda ang nagaganap. Nakatayo si Tala sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang dapit hapon. Hindi siya nagsusuot ng alahas, hindi siya napapalibutan ng mga katulong. Ngunit ang aura ng kapayapaan sa kanyang paligid ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang yaman. Dahan-dahang pumasok si Renzo. May dala siyang isang maliit na kahon. Inilapag niya ito sa mesa at lumapit sa likuran ni Tala. Naamoy ni Tala ang banayad na samyo ng kanyang pabango, amoy ng bagong ligo at ng kaligtasan. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Renzo. Kumarap si Tala. Kinakabahan ako, Renzo. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa katarungang matagal nang naghihintay. Pakiramdam ko, sa bawat hakbang ko palapit sa mansyong iyon, muling bumabalik ang lamig ng ulan noong gabing itinapon nila ako. Marahang ipinatong ni Renzo ang kanyang mga kamay sa balikat ni Tala. Ang init ng kanyang mga palad ay tila isang baluti na bumabalot sa nanginginig na kalooban ng babae. Tumingin ka sa akin, Tala. Noong gabing yon, mag-isa ka. Ngunit na yung gabi, kasama mo ako. Hindi lang ako ang abogado mo. Ako ang kakampi mo, ang saksi mo at ang sandigan mo. Hindi ka na muling itatapon sa ulan, pangako ko yan.
Isang sandali ng matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang mga mata ni Renzo ay nagsasabi ng mga bagay na hindi pa kayang bigkasin ng kanyang bibig. Isang pangako ng katapatan na higit pa sa profesionalismo. Ramdam ni Tala ang bilis ng pintig ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang kilig na dulot ng pag-unawa at pag-aaruga. Binuksan ni Renzo ang kahon. Sa loob ay isang simpleng brooch na hugis ang pag-uita, gawa sa puting ginto at maliliit na brilyante. Ito ay pag-aari ng aking ina. Sinabi niya sa akin, ibigay ko raw ito sa babaeng may pinakamalakas na puso na makikilala ko. Ngayong gabi, suot mo ang iyong tagumpay, Tala. Maingat na ikinabit ni Renzo ang brooch sa damit ni Tala. Ang kanilang mga balat ay bahagyang nagkadikit, lumilikha ng isang munting kuryente na tila nagpahinto sa pag-ikot ng mundo. Tuminala si Tala at binigyan si Renzo ng isang matamis na ngiti, ang unang tunay na ngiti na nagmula sa kanyang kaluluwa. Salamat, Renzo, para sa lahat. Habang papalubog ang araw, ang mga imbitasyon ay naipamahagi na. Ang mga bulong-bulungan sa alta sosyedad ay umabot na sa rurok. Sino ang misteryosong chairperson ng Silvestre Holdings? Bakit tila takot ang mga Demarco? Sa huling sandali, bago sila umalis, kinuha ni Tala ang lumang baunan mula sa kanyang bag. Hindi niya ito dadalhin sa party. Ngunit hinaplos niya ang uka sa takib nito. Lito, para sa iyo ang gabing ito. Malapit na tayong magkasama muli. Iniwan ni Tala ang baunan sa ibabaw ng mesa, tila isang saksi na tahimik na nagbabantay. Paglabas nila ni Renzo, isang malakas na hangin ang umihip. Tila nagbabadya ng isang malaking bagyo na hindi ulan ang dala, kundi ang katotohanang gigiba sa mga haligi ng kasinungalingan ng mga Demarco. Ang buong bulwagan ng Grand Hotel ay naliligo sa liwanag ng libu-libong kristal mula sa dambuhalang chandelier. Ang mga panauhin na binubuo ng pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa Maynila ay nakasuot ng kanilang mga pinakamagarbong kasuotan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Esmeralda. Hawak niya ang isang kopita ng champagne. Ang kanyang ngiti ay tila isang perpektong maskara ng tagumpay habang pinagmamasdan ang kaharian na kanyang binuo mula sa mga kasinungalingan. Nagtaas siya ng baso at ang lahat ay tumahimik upang pakinggan ang reyna. Mga kaibigan, mga kasosyo, ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang 50 taon ng Demarco Shipping. Isang kalahating siglo ng walang kamatayang pamumuno sa karagatan. Ang ating pangalan ay kasing tibay ng bakal at walang anumang unos ang makapagpapabagsak sa pamilyang ito. Ngunit bago pa man magdikit ang mga baso para sa isang pagpupugay, ang mabigat na pintuan ng Grand Ballroom ay bumukas ng may marangyang kabagalan. Ang pansin ng buong lipunan ay otomatikong nahila patungo sa pasukan. Isang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ang naganap sa buong silid. Nakatayo sa pintuan si Tala. Wala na ang gusgusing damit at ang mukhang pinaluhan ng ulan. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown na umaakap sa kanyang tindig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang leeg ay nagniningning ang kwintas ng mga Silvestre. Nakahawak ang kanyang kamay sa braso ni Attorney Renzo Salazar na nagbibibay sa kanya ng tahimik ngunit matibay na suporta. Bawat hakbang ni Tala papasok sa bulwagan ay may dalang bigat ng kapangyarihan at katarungan. Ang mga bisita ay kusang humawi, lumilikha ng 100 patungo sa entablado. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Doña Esmeralda. Ang kanyang muka ay namutla, tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa mismong bangin na pinagtapunan niya rito. Si Inigo, na nakatayo malapit sa entablado, ay tila naging bato. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Pinapanood ang babaeng labis niyang sinaktan na ngayon ay naglalakad palapit sa kanila
bilang isang diyosa ng pagganti. Security! Bulalas ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at matinding galit. Paano nakapasok ang basurang ito rito? Palayasin ninyo siya! Tumawid ang ilang gwardiya, ngunit itinaas ni Renzo ang isang dokumentong may selyo ng korte. Subukan ninyong hawakan ang chairperson ng Silvestre Holdings at sisiguraduhin kung bukas din ay wala na kayong trabaho. Huminto ang mga gwardiya. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay naging isang dambuhalang alon na humampas sa hiya ni Doña Esmeralda. Silvestre Holdings? Ang misteryosong kumpanyang bumili ng lahat ng utang ng mga Demarco? Umakyat si Tala sa entablado. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang bakas ng pagmamakaawa, walang bakas ng babaeng dating lumuluhod para sa pagmamahal. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng tagapagsalita. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Tala, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado, umaabot sa bawat sulok ng silid. Pasensya na sa aking hindi inaasahang pagdating. Ngunit bilang bagong may-ari ng 70% ng mga utang at asset ng Demarco Shipping, naisip kong karapatan kong dumalo sa huling salusalo ng kumpanyang ito. Kasinungalingan! Sumigaw si Esmeralda. Pilit inaagaw ang kanyang nawawasak na dignidad. Wala kang pera, Tala. Isa kang patay gutom na nangaliwa sa aking anak. Nangaliwa? Isang mapait, ngunit matapang na ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Tumingin siya kay Renzo. Sa isang kumpas nito, nagliwanag ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng logo ng mga Demarco. Sa halip, lumabas ang mga dokumento. Mga bank transfer mula sa personal na account ni Esmeralda patungo sa lalaking binayaran niya para magpanggap na kalaguyo ni Tala. Sumunod na lumabas ang tunay na DNA result ni Lito na nagpapatunay na si Inigo ang tunay na ama, na may kalakip na notaryo kung paano pinike ni Esmeralda ang unang dokumento. Gumuho ang mundo ni Inigo. Napahahawak siya sa gilid ng lamesa. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Tila pinipiga ang kanyang mga baga. Ang lahat ng pinaniwalaan niya, ang dahilan kung bakit niya itinapon ang kanyang mag-ina, ay isang malupit na ilusyon na nilika ng sarili niyang ina. Bakit, Mami? Garalgal na tanong ni Inigo. Ang mga luha ng matinding pagsisisi at galit ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisingi. Bakit mo ginawa sa amin ito? Dahil siya ay isang Silvestre, sigaw ni Esmeralda. Tuluyan nang nawalan ng kontrol. Ang kanyang maskara ng pagiging edukada ay tuluyan ng nabasag. Dinuro niya si Tala. Anak siya ng lalaking inagawan tayo ng lupa noon. At ang anak mo, Inigo? Ang batang yon ay may balat sa batok na eksaktong katulad ng kay Saturnino. Hindi ko hahayaang ang dugong yon ang magmana ng aking pinaghirapan. Ang katahimikan sa bulwagan ay nakabibingi. Ang pag-amin ay lumabas mula sa mismong bibig ng matanda. Lumapit si Tala kay Esmeralda. Wala mang pisikal na pananakit. Sapat na ang presensya niya upang mapaatras ang matanda. Ikaw ba ang dahilan kung bakit siya pinalayo? Ikaw ba ang nagpalabas ng kwento tungkol sa pagsabog ng sasakyan na sinasabing kasama ang aking anak? Nanginginig ang boses niya. Dahil sa iyong kayabangan at galit, winasak mo ang puso ng sarili mong anak. Unti-unting bumagsak ang mga tuhod ni Inigo sa sahig. Ang bigat ng katotohanan ay parang libu-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang dibdib. Napagtanto niya ang kanyang anak ay naging biktima ng mga pangyayari at ang kanyang asawa ay wala palang kasalanan. At siya ang naging pinakamalaking kasangkapan ng demonyo. Gumapang siya palapit kay Tala. Sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit nito. Tala, patawarin mo ako. Parang awa mo na, hindi ko alam. Tala, babawi ako. Ibibigay ko ang lahat.
Humahagulgol niyang pagsusumamo. Ang mukha ay nakasubsob sa sahig, nawala ng lahat ng yaman at dangal sa harap ng mataas na lipunan. Tiningnan siya ni Tala. Ang mga mata ay puno ng awa, ngunit walang pag-ibig. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ni Inigo. Tapos na ang oras ng pagbabayad, Inigo. Malamig at matatag na wika ni Tala. Ang pagpapatawad ko ay hindi kasing mura ng pag-ibig mo. Maaari mong bawiin ang iyong mga salita, ngunit hindi mo na maibabalik ang mga gabing namatay ako sa lamig at pangungulila. Sa labas ng hotel, nagsimulang magningning ang mga asul at pulang ilaw, kasabay ng palapit na ugong ng mga sasakyan ng awtoridad na tinawag ni Renzo para sa kaso ng malawakang panluloko at tangkang pagpatay. Alam ni Esmeralda na ito na ang wakas niya. Napaupo siya sa isang silya, tulalang nakatingin sa kawalan habang ang kanyang imperyo ay nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Tumalikod si Tala sa pamilyang sumira sa kanya. Dinaluhan siya ni Renzo na maingat na inilagay ang kamay sa kanyang baywang upang alalayang siya. Ang haplos na iyon ay nagdala ng kakaibang init at kapayapaan na pumawi sa panginginig ng kanyang mga kalamnan. Yumuko si Renzo at bumulong sa tainga ni Tala. Ang kanyang hininga ay mainit at nagbibigay ng sukdulang pag-asa. Nakuha na natin ang hustisya, Tala. At ngayon, nakuha ko na rin ang eksaktong address sa Batangas. Oras na para sunduin natin ang ating maliit na prinsipe. Isang luha ng purong kaligayahan ang tumulo mula sa mata ni Tala. Ang dilim ay tuluyan ng natapos at handa na siyang salubungin ang umaga. Ang mga nakakapasong liwanag na pula at asul mula sa mga sasakyan ng awtoridad ay humihiwa sa dilim ng gabi. Nagbibigay ng kakaibang anino sa marangyang bulwagan na ngayon ay tila isang malaking sementeryo ng mga pangarap ng pamilya De Marco. Ang mga bisita ay mabilis na nagsialisan, iniiwan ang mga nakahaing pagkain na hindi nagalaw at ang mga nakangiting litrato na ngayon ay nagmimistulang isang malupit na biro. Nakatayo si Doña Esmeralda sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang katawan ay nanigas sa labis na pagkabigla. Nang ilapat ng isang pulis ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso upang igapos ang kanyang mga kamay, ang bigat nito ay tila pumutol sa huling sinulid ng kanyang kayabangan. Ang mga brilyanteng pulseras na dati niyang suot ng may labis na pagmamalaki ay pinalitan ng rehas ng katarungan. Tumiin siya sa paligid, hinahanap ang kanyang anak, naghihintay ng huling saklolo. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtalikod ni Inigo, isang pagtalikod na nagpapatunay na tuluyan na siyang nag-iisa sa impyernong siya mismo ang gumawa. Inalalayan siya ng mga alagad ng batas palabas ng pinto, at sa bawat hakbang niya palayo, ang kanyang pangalan at dangal ay sumasama sa hangin, nagiging abo na kailanman ay hindi na mabubuo muli. Naiwan si Inigo na nakaluhod sa malamig na marmol ng entablado. Ang katahimikan ng malawak na silid ay bumibingi, mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw ng panunumbat. Dahan-dahan siyang tumingala sa malaking screen, kung saan nananatiling nakapaskil ang katotohanan. Ang patunay na ang bata ay kanyang sariling dugo at laman. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidiin niya ang kanyang mukha sa sahig. Sinusubukang pigilan ang nag-aalab na sakit sa kanyang dibdib. Ngunit wala itong silbi. Ang kanyang mga hikbi ay pinipiga ang kanyang kaluluwa. Naalala niya ang gabi ng bagyo, ang pakiusap sa mga mata ni Tala, ang iyak ni Lito. Pinili niyang maging bulag at bingi sa katotohanan dahil sa duwag niyang pagsunod sa isang inang ginamit ang utang na loob bilang kadena. Ibinenta niya ang kanyang pamilya para sa isang kumpanya ngayon ay hindi na sa kanya. Ang kayamanan niya ay naging walang halaga dahil ang tunay na yaman ay matagal na niyang itinapon sa putikan. Sa sandaling yun, napagtanto ni Inigo na ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkawala ng kanyang kayamanan, kundi ang mabuhay araw-araw na dala ang bigat ng katotohanang siya mismo
ang sumira sa sarili niyang kaligayahan. Samantala, malayo sa dating imperyong gumuho, banayad na bumabaybay ang sasakyan ni Renzo sa madilim at tahimik na kalsada patungong timog. Sa loob nito, ang hangin ay puno ng kakaibang halo ng kapayapaan at matinding pananabik para sa panibagong simula. Nakasadan si Tala sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Yakap-yakap niya sa kanyang dibdib ang luma at yuping aluminum na baunan. Ang huling bagay na nahawakan ng kanyang anak bago sila pinaghiwalay ng tadhana. Nararamdaman niya ang matinding pagod mula sa mahabang laban, ngunit mayroon ding kakaibang gaan sa kanyang puso. Ang hustisya ay naibigay na, ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paggaling ay naghihintay pa sa dulo ng biyaheng ito. Ibinaba ni Renzo ang isang kamay mula sa manibela at marahang inabot ang nangiinig na kamay ni Tala na nakapatong sa kanyang hita. Ang haplos ng lalaki ay mainit, matatag, at nagbibigay ng labis na kapanatagan. Walang mga salitang namutawi. Tanging ang pagdampi ng kanilang mga balat ang nag-usap sa bawat pagpisil ni Renzo sa kanyang mga daliri. Nararamdaman ni Tala na unti-unting napapalitan ng pag-asa ang mga natitirang takot sa kanyang isipan. Ang presensya ng lalaking ito ay hindi humihingi ng kapalit, kundi nag-aalay lamang ng isang ligtas na kanlungan. Ito ang uri ng pag-ibig na naghihilom, tahimik, magalang, at laging nandyan. Malapit na tayo, Tala. Mahinang wika ni Renzo. Ang kanyang boses ay tila musika na nagpapakalma sa nagwawalang alon ng damdamin ng babae. Kunting tiis na lang. Idinilat ni Tala ang kanyang mga mata at tumingin sa labas ng bintana. Ang kadiliman ng gabi ay unti-unti nang naglalaho. Sa di kalayuan, ang pinaghalong kulay ng kahel at ginto ay nagsisimulang gumuhit sa kalangitan, sumasalubong sa payapang alon ng dagat. Ang bukang liwayway ay dumating na. Sa pamumula ng kalangitan, natanaw nila ang isang maliit na pamayanan ng mga manging isda sa baybayin ng Batangas. Ang bawat tibok ng puso ni Tala ay tila nakikipag-unahan sa pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan. Handa na siyang bawiin ang kanyang bukas. Ngunit sa likod ng kanyang kagalakan, isang munting katanungan ang nag-iwan ng kaba sa kanyang dibdib. Nakalimutan na kaya siya ng kanyang maliit na prinsipe matapos ang 3 taon ng pangungulila. Ang malawak na dagat ng Batangas ay kumikinang sa ilalim ng bagong sikat na araw. Ang ritmo ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang malambing na oyayi na inaawit ng kalikasan, pumapawi sa lahat ng ingay at gulo ng nakaraan. Pumasok ang amoy ng asin at sariwang hangin sa loob ng sasakyan nang dahan-dahang ihinto ito ni Renzo sa gilid ng isang tahimik na kalsada na natatabunan ng mga puno ng niyog. Bumaba si Tala. Ang bawat paghakbang niya sa buhanginan ay tila pagdadala ng 3 taong bigat ng pangungulila. Nang ininig ang kanyang mga tuhod at ang kanyang panghinga ay mababaw. Mahigpit ang kanyang hawak sa lumang aluminium na baunan, ang kaisa-isang tulay na naguugnay sa kanyang madilim na kahapon at sa kanyang inaasam na bukas. Lumapit si Renzo at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Tala. Ang init ng palad ng lalaki ay nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang paglalakad patungo sa maliliit na kabahayan ng mga manging-isda. Sa di kalayuan, may isang grupo ng mga bata na naglalaro. Pinagmamasdan ni Tala ang bawat mukha, ang bawat galaw. Hinahanap ang nawalang piraso ng kanyang kaluluwa. Ang pintig ng kanyang puso ay nakikipag-unahan sa ihip ng hangin. At doon, sa ilalim ng silong ng isang nakataob na lumang bangka, nakita niya ang isang batang lalaking tahimik na pinagpapatong-patong ang mga kabibe. Medyo sunog ang kanyang balat dahil sa madalas na paglalaro sa araw at bahagyang humaba ang kanyang buhok. Ngunit ang kurba ng kanyang mga balikat at ang hugis ng kanyang mukha ay pamilyar na pamilyar. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Tala. Ang mga ingay ng paligid ay naglaho. Wala ng ibang tao, wala ng panlilinlang,
at wala ng sakit. Tanging ang 10 hakbang na namamagitan sa kanya at sa kanyang anak. Binitawan ni Renzo ang likuran ni Tala, isang tahimik na pagsang-ayon na ito. Ang laban at tagumpay na siya lamang mag-isa ang dapat sumalubong. Dahan-dahang lumapit si Tala. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng mag-unahan sa pagtulo bago pa man siya makapagsalita. Pagdating sa tapat ng bata, lumuhod siya sa buhangin, hindi alintana kung madumihan man ang kanyang damit. Lito, ang pagkakasambit niya sa pangalan ay isang nanginginig na bulong na binuo mula sa libu-libong gabi ng paniyak. Lumingon ang bata. Tinitigan siya nito. 7 taong gulang na siya ngayon. May kalituhan sa kanyang inosenteng mga mata habang pinagmamasdan ang estrangerang babaeng umiiyak sa kanyang harapan. Isang punyal ang tila itinarak sa dibdib ni Tala nang makita niyang hindi siya agad nakilala ng kanyang anak. 3 taong nawalay, nakalimutan na ba siya ng kanyang munting prinsipe? Ngunit hindi sumuko si Tala. Nanginghinig ang mga kamay na iniangat niya ang lumang baunan. Itinapat niya ito sa bata. Ipinapakita ang yupi sa takeb na minsan nilang ginawang palatandaan. Anak, ito ang baunan mo. Humahagulgol na wika ni Tala, pilit inaayos ang kanyang boses. Ang paborito mong adobo, ang yupi na palagi nating pinaglalaruan. Bumaba ang paningin ni Lito sa aluminium na baunan. Hinawakan ng kanyang maliliit na daliri ang yupi. Ang alaala ng isang bata ay maaaring lumabos sa kanyang isipan. Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay nakaukit ng malalim sa kanyang puso. Ang amoy ng adobo, ang mainit na yakap bago pumasok sa eskwela, ang tinig na nagpapatulog sa kanya sa gabi, ang lahat ng ito ay biglang nagbalik na parang isang malakas na alon. Nabitawan ni Lito ang mga hawak niyang kabibe. Dahan-dahan siyang tumingala at sa pagkakataong ito, wala nang kalituhan sa kanyang mga mata. Mami? Ang nag-iisang salitang yon ang pinakamagandang musika na narinig ni Tala sa buong buhay niya. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at mabilis na yumakap sa kanya si Lito. Niyakap ni Tala ang bata ng napakahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa buhok nito. Inaamoy ang araw at dagat sa kanyang anak. Dumaloy ang kanyang mga luha upang hugasan ang lahat ng dumi at sakit ng nakaraan. Sa pagyakap na iyon, ang kanyang nawasak na kaluluwa ay muling nabuo. Napalitan ng labis na kagalakan ang bawat patak ng luha na kanyang iniluha sa tondo. Buhay siya. Buhay ang kanyang anak. At hindi na sila muling magkakahiwalay. Sa di kalayuan, nanatiling nakatayo si Renzo sa tabi ng sasakyan. Pinagmamasdan niya ang mag-ina habang pumupunasan niya ang isang munting luha na kumawala sa kanyang sariling mata. May matamis at payapang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya lumapit. Ibinigay niya ang buong sandaling iyon sa kanila. Ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Hindi ang pagpabagsak sa isang dambuhalang kumpanya, kundi ang maibalik ang tunay na kaligayahan sa babaeng tahimik at wagas niyang minamahal. Naramdaman ni Tala ang mahigpit na pagganti ng yakap ni Lito. Ang init ng araw sa kanilang paligid ay tila pumasok at nanahan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng payapang baybayin, ang lahat ng galit ay natunaw. Ngunit habang hawak niya ang kanyang anak, isang bagong kabanata ang naghihintay. Paano nila bubuuin ang mga taong ninakaw sa kanila? At may puwang pa ba sa kanilang bagong mundo para sa lalaking nagsilbing kanilang tulay patungo sa liwanag? 6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Demarco. Sa isang lumang bahay ampunan sa gilid ng Maynila, isang lalaking nakasuot ng kupas na damit ang tahimik na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran. Ang bawat paghawi ng kanyang walis sa magaspang na semento ay tila pagbilang sa mga kasalan ng pilit niyang pinagbabayaran. Wala nang makisig at aroganteng si Inigo Demarco. Ang lalaking narito ngayon ay isang anino na kusang naghubad ng kanyang yaman at kapangyarihan. Sa loob ng ampunan,
Nagmumula sa isang lumang telebisyon ang tinig ng isang tagapagbalita. Inihahayag ang pinal na hatol na habang-buhay na pagkakakulong para kay Doña Esmeralda. Sa loob ng malamig at madilim na rehas, tuluyan ng nabasag ang labis na pinahahalagahang hiya ng matanda. Naiwan siyang mag-isa kasama ang mga multo ng kanyang kayabangan at pot. Napatigil si Inigo sa pagwawalis, pumikit ng mariin at humugot ng isang malalim na hininga. Tinanggap niya ang kanyang tadhana. Ang kanyang pagsisisi ay hindi na naghihintay ng kapatawaran mula kay Tala. Ito ay naging isang habambuhay na panata ng pagpapakatotoo at paglilingkod sa mga batang ulila bilang pambayad sa pag-abandona niya sa kanyang sariling dugo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maaliwalas na bahay na napapalibutan ng mga namumulaklak na bugingvilya, ang umaga ay palaging sumasalubong ng may dalang init. Nasa kusina si Tala, masayang naghahanda ng almusal. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong ang luma at yuping aluminum na baunan. Ngunit ngayon, hindi na ito sisidlan ng kalungkutan. Puno ito ng mga makukulay na kabibe na pinulot ni Lito mula sa Batangas at mga munting jawing na gawa ng bata. Naging isa itong kaba ng kanilang mga bagong alaala. Lumapit si Lito at humalik sa pisngi ng kanyang ina. At ang masiglang tawa ng bata ay pumuno sa bawat sulok ng tahanan, tila isang mahikang nagpalaya sa lahat ng natitirang anino ng kahapon. Kinahapunan, ang pagdating ng isang pamilya na sasakyan sa labas ng kanilang bakuran ay nagdala ng panibagong kislap sa mga mata ni Tala. Pumasok si Renzo, may dalang mga paboritong libro at laruan para kay Lito. Matapos ang masayang pag-uusap at paglalaro, nakatulog ang bata sa sofa. Naiwan ang dalawa sa beranda habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, isang perpektong obra maestra ng kalikasan na nagbabadya ng pamamahinga. Nakatayo sila ng magkatabi. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha, nagdadala ng amoy ng kapayapaan at sariwang damo. Ang laki na ng ipinagbago niya, Tala. Mahinang wika ni Renzo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malayo, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng katabi niya. He looks genuinely happy. Dahil yan sa'yo, Renzo. Tugon ni Tala. Ang boses niya ay puno ng isang matamis na emosyong hindi na niya kayang itago. You brought us back to life. I don't know where we would be kung hindi ka dumating at nanatili sa tabi namin. Dahan-dahang inikot ni Renzo ang kanyang katawan upang harapin si Tala. Wala nang mga patong-patong na dokumento. Wala nang mga batas na kailangang pagtalunan. Ang naroon lamang ay ang dalawang pusong dumaan sa matinding bagyo at ngayon ay nakatagpo ng malinaw na kalangitan. Marahan niyang inabot ang kamay ni Tala. Ang pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagpadaloy ng isang mainit at nakakakilig na kuryente na umabot hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ng babae. Hindi niya inalis ang kanyang kamay. Sa halip, kusa niya itong isiniklop sa mga daliri ni Renzo. I never did it out of obligation, Tala. Seryoso, ngunit napakalambing na sabi ni Renzo. Tinitigan niya ang mga mata ng babae. Tuluyan ang inilalantad ang lahat ng pagmamahal na matagal niyang kinimkim sa likod ng pagiging isang propesyonal na tagapagtanggol. Ginawa ko yon dahil mula pa noong unang beses kitang makita sa Quiapo. Alam kong ikaw ang babaeng gusto kong alagaan habang buhay. You deserve all the beautiful things in this world. Naramdaman ni Tala ang pamumuo ng mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha iyon ng wagas na kaligayahan at kapanatagan. Ang kanyang puso, na minsan nang nadurog ng mga kasinungalingan, ay muling tumibok para sa isang pag-ibig na totoo, naghihintay at hindi nang hihingi ng anumang kapalit. Marahan niyang inilapit ang kanyang sarili at idinantay ang kanyang ulo sa matipunong balikat ni Renzo. Naramdaman niya ang banayad na pagdampi ng labi ng lalaki sa kanyang buhok, isang tahimik na basbas ng panghabambuhay na pagkalinga. Sa katahimikan ng dapit hapon,
Habang mahigpit na hawak ang kamay ng lalaking nagtayo sa kanya mula sa pagkadapa, alam ni Tala na ang kanyang digmaan ay opisyal nang natapos. Ang baunan ng kanyang puso ay napuno na muli, hindi ng mga luhang mapait kundi ng isang matamis at walang hanggang pag-asa. Isang taon na ang lumipas at ang bawat umaga sa baybayin ng Batangas ay tila isang sariwang pahina ng isang aklat na hindi na muling mababahiran ng itim na tinta ng pot. Ang sikat ng araw ay banayad na humahaplos sa mga dahon ng niyog, lumilikha ng mga sumasayay na anino sa puting buhanginan. Wala nang tunog ng ulan na nagdadala ng takot, tanging ang mahinahong paghampas ng mga alon ang naririnig, na tila naglilinis sa bawat natitirang bakas ng nakaraan. Nakatayo si Tala sa tapat ng kanilang maliit na bahay, pinagmamasdan si Lito na masayang tumatakbo sa dalampasigan kasama ang kanilang aso. Ang bata ay malusog, masigla, at ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanang naghahatid ng kagalakan sa bawat sulok ng puso ni Tala. Hawak ni Tala ang lumang aluminong na baunan. Hindi na ito ginagamit, ngunit nananatili itong makintab dahil sa araw-araw niyang paglilinis. Sa loob nito, wala ng adobo o pagkain, kundi ang mga liham ng pasasalamat na isinusulat niya gabi-gabi. Mga sulat para sa kanyang sarili, para sa kanyang ina, at para sa tadhana na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Naging malinaw na ang lahat. Si Doña Esmeralda ay nananatili sa likod ng mga rehas, kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang sariling anino. Si Inigo naman ay nanatili sa bahay ampunan, iniaalay ang bawat lakas sa pag-aalaga sa mga batang walang masilungan. Minsan, nakikita siya ni Tala mula sa malayo kapag nagdadala siya ng mga donasyon. Wala nang galit sa puso ni Tala kapag tumitingin siya sa dating asawa. Ang pagpapatawad na kanyang ibinigay ay hindi dahil nararapat ito kay Inigo, kundi dahil nararapat sa kanyang sariling kaluluwa ang maging malaya. Ang hindi na pag-iisip sa sakit ng nakaraan ang kanyang pinakamalaking tagumpay. "Mami, tingnan mo ang nakuha ko!" Sigaw ni Lito, bit-bit ang isang malaking kabibe na kasing puti ng ulap. Mumiti si Tala at lumapit sa anak, ngunit bago pa siya makarating, isang pamilyar na bisig ang pumatong sa kanyang balikat. Si Renzo, ang lalaking hindi bumitaw nang ang buong mundo ay bumitaw na sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng seguridad at walang hanggang pag-ibig. "Handa na ba ang lahat?" tanong ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at kapanatagan. "Handa na," sagot ni Tala. Tumingala siya sa lalaki at sa mga mata ni Renzo, nakita niya ang kanyang buong hinaharap. Isang hinaharap na hindi na kailangang ikubli sa mga lihim. Dahan-dahang kinuha ni Renzo ang baunan mula sa kamay ni Tala. Sa isang simbolikong kilos, sabay nilang binuksan ang takip nito at hinayaan ang hangin na tangayin ang ilang tuyong talulot ng sampagitan na nasa loob. Ang baunang ito, na dati ay simbolo ng pagdurusa, ngayon ay saksi na sa kanilang bagong simula. Ang buhay ay tila isang aluminum na baunan, maaaring mayupi, maaring magkalawang, at maaring maluma sa tinde ng mga pagsubok. Ngunit hanggat may nagmamahal na handang kumiskis sa dumi at magtuwid sa mga yupi, mananatili itong sisidlan ng pag-asa. Natutunan ni Tala na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi tungkol sa pagbawi sa sariling kaligayahan at pagbuo muli ng pusong nawasa. Habang naglalakad ang tatlo patungo sa dalampasigan, magkahawak ang kamay ni Tala at Renzo habang si Lito ay nagtatatalon sa kanilang harapan, ang kanilang mga yabag sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig dagat. Ngunit ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila ay hinding-hindi na mabubura ng anumang agos. Sa huling sulyap ni Tala sa papalubog na araw, isang tahimik na panalangin ang namutawi sa kanyang mga labi. Tapos na ang gabi ng hagupit, tapos na ang pagguho. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang awit ng dagat na nagsasabing ang lahat ay magiging maayos na. Ang baunan ng kanyang buhay ay puno na muli, hindi ng mga luha, kundi ng wagas
at walang katapusang pag-ibig.